Nagsisimula ang kwento sa isang alamat tungkol sa isang malas na marinero na nasumpa upang maging Flying Dutchman. Ayon sa alamat, kailangan niyang maglayag sa dagat magpakailanman, naghahanap ng dalisay na puso ng inosenteng kaluluwa. Pagkatapos, nagising si SpongeBob na may pakiramdam na magbabago ang kanyang buhay. Masigasig niyang sinusukat ang kanyang taas laban sa isang markadong 12 chart at natuklasan na siya ay lumaki ng eksaktong kalahating kabibe. Ngayon ay 36 na kabibe ang taas, pakiramdam niya ay isa siyang bagong tao at nagmamadali siyang lumabas upang ibahagi ang balita sa kanyang mga kapitbahay. Sa una, napagkamalan ni Patrick ang kaibigan niya na lola niya dahil sa tangkad. Nang maitama, ipinagdiwang niya ang bagong estado ni SpongeBob bilang malaking tao. Napagtanto ni SpongeBob na ang paglaking ito ay magbibigay daan sa kanya na sa wakas ay matupad ang isang pangarap. Plano niyang sumakay sa nakakatakot na roller coaster sa parke ng kasiyahan. Dumating ang dalawa sa Captain Bootybeards para subukan ang kanyang swerte. Sinukat siya ng attendant at kinumpirma na sapat na ang kanyang tangkad para sumakay. Gayunpaman, habang papalapit sila sa ride, biglang natigilan si SpongeBob sa takot. Mabilis siyang nagsinungaling kay Patrick tungkol sa naunang pangako kay Mr. Krabs. Agad na hinila siya ni Patrick pabalik sa restaurant para hanapin ang kanilang boss. Pagdating, pinaalala ni Patrick kay Mr. Krabs ang peking kasunduan sa roller coaster. Naguguluhan, itinanggi ni Mr. Krabs na may ganoong kasunduan sa kanila. Sa loob ng opisina, inamin ni SpongeBob ang takot niya sa roller coaster. Nagdulot ito kay Mr. Krabs na kutyain ang kanyang kakulangan sa tapang. Ipinipilit ni Ginoong Krabs na ang tunay na mandaragat ay hindi nagpapakita ng ganitong kahinaan at sinasabi niyang palagi niyang hinarap ang panganib ng walang pag-aalinlangan at upang patunayan ang kanyang punto, ikinukwento ni Ginoong Krabs ang kanyang mga nakaraang pakikipagsapalaran. Isiniwalat na minsan siyang naglayag kasama ang kilalang Flying Dutchman at ipinaliwanag kung paano niya tinawag ang multo gamit ang mahiwagang hornpipe at magkasama silang naglakbay sa nakakatakot na kailaliman ng underworld. Ipinagmamalaki ni Ginoong Krabs ang kanyang opisyal na sertipiko ng swashbuckler sa dingding na naglilista ng maraming bertud na kinakailangan upang makamit ang ganong prestihiyosong titulo. Kaya't nakiusap si SpongeBob para sa pagsasanay, ngunit tinutya siya ng kanyang amo at inutusan na linisin ang mga banyo. Sinusubukan ni SpongeBob na isaulo ang mga bertud habang itinuturo ni Patrick na hawak niya ang sertipiko. Sa kunang nangyari nang biglang mahulog ang dokumento sa isang madilim na bentilasyon na pumilit sa takot na esponghan ay sa alang-alang ang isang mapanganib na misyon ng pagkuha. Sa pakiramdam na tinatawag ng tadhana, nagpasya siyang gumapang sa masikip na lagusan at sinundan siya ni Patrick pababa sa hindi kilalang kalaliman. Dumudulas sila sa mga tubo hanggang sa bumagsak sila sa isang lihim na silid na lumalabas na isang nakatagong museo ng mga piratang artifact at ini-explore ni SpongeBob ang silid, hinahangaan ang mga armas na nakadisplay at sandaling nagkukunwaring isang matapang na mandirigma. Gayunpaman, nawawala ang kanyang kumpiyansa nang makita niya ang isang kumikinang na dibdib na naglalaman ng mismong turotot na binanggit ni Ginoong Krabs kanina. Pinabasa ang inscription, nagpasya si SpongeBob na hipan ang sinaunang instrumento na hindi sinasadyang nagpakawala ng isang supernatural na puwersa na yumanig sa silid. Biglang lumitaw ang isang multong barko mula sa malaulap na usok at ang nakakatakot na Flying Dutchman ay nagpakita upang harapin ang mga nanghihimasok. Ang Flying Dutchman ay nakatayo sa ibabaw ng takot na magkaibigan, tinitingnan si SpongeBob gamit ang kritikal na tingin ng multo. Sinasabi niya na naghahanap siya ng tagapihit ng bula, binibigyan ng binata ng pagkakataon na patunayan ang kanyang halaga, sinasamantala ang kagustuhan ng espongha na maging malakas. Tinutokso siya ng multo sa isang mapangahas na pakikipagsapalaran. Nakakuha sila ng pahintulot na sumakay sa multong barko at habang naghahanda ang barko na umalis, isiniwalat ng kapitan ang kanyang tunay na nakatagong motibo. Naniniwala siya na kayang basagin ni SpongeBob ang isang sinaunang sumpa. Pinapanood ng kanyang empleyado na mawala sa makapal na fog, si Ginoong Krabs ay napuno ng pagkakasala at pagsisisi. Ipinipilit niyang agad na ilunsad ang isang rescue mission. Nagbabanta na ibaba ang ranggo ni Squidward sa pagtangging tumulong. Habang kinokolekta ang kanilang kagamitan para sa mapanganib na paglalakbay, naghahanda ang tatlo na habulin ng barkong multo. Ibinunyag ni Ginoong Krabs ang hindi inaasahang paraan ng kanilang transportasyon at sa kabila ng pag-aalinlangan ni Squidward tungkol sa sasakyan, inilalarawan ng alimango ang isang mapanganib na ruta pasulong. Kailangan nilang tawirin ang mapanganib na Slime River upang makarating sa Challenge Cove bago mahuli ang lahat. Pinindot ni Gary ang ignition para umusad sila. Samantala, binabasag ng ghost ship ang hadlang ng underworld, isang nakakatakot na lugar na unang kinabahala ng espongha. Pinipilit ng Dutchman ang kanyang bisita na supilin ng takot. Hinihimok siyang tumawa sa harap ng kamatayan. Pinalakas ang loob. Pinangunahan ng payong ito, masiglang sumisigaw si SpongeBob, hindi alam ang mga halimaw na kumakagat sa barko. Habang sila ay naglalayag papasok sa mapanganib na kawalan, kinukwestiyon ng unang opisyal ang kakayahan ng espongha. Palihim na nagbabalak ang Flying Dutchman na samantalahin ang nakagugulat na katangahan ni SpongeBob, tumatawa ng malademonyo tungkol sa panlilinlang na kailangan para magtagumpay. Sila ay naglalakbay patungo sa nakakatakot na pasukan ng ilalim ng mundo na nakatago sa isang nakakatakot na lokasyon ng mataas na paaralan. Samantala, mabilis na dumadaan si Sandy sa mga hadlang sa kanyang sasakyan, iniiwasan ng paparating na putok habang nagrereklamo si Squidward tungkol sa panganib. Sa wakas, narating ng piratang grupo ang maalamat na locker ni Davy Jones. Pinipilit nilang isuot ni SpongeBob ang isang padded safety suit, itinatapon ng ibang kasuotan para masiguro ang kanyang kaligtasan sa misyon. Gayunpaman, napagtanto ng mga kontrabida na ang Starfish ay isang sagabal, nagbabalak na alisin ang pink na abala upang makapagpokus sa gawain. Dumating sila sa Challenge Cove upang simulan ang pagsubok. Sa simula, natatakot si Ginoong Krabs sa mga halimaw sa paligid, ngunit kinumbinsi siya ni Gary na magpatuloy para sa kanyang empleyado.
Itinuro ng Dutchman ang tuktok ng bundok, ipinaliwanag na kailangang umakyat si SpongeBob hanggang sa pinakatuktok. Nagsisimula ang paglalakbay, ngunit huminto si Patrick upang makipagtalo tungkol sa semantika. Inaangkin niya na ang daang lupa ay talagang gawa sa keso na nagtutulak kay Barb sa sukdulan ng kanyang pasensya. Biglang inatake ng isang grupo ng mga kalansay na tagapagbantay ang koponan. Sinubukan ni SpongeBob na labanan sila gamit ang kanyang espada, ngunit agad niyang napagtanto na kulang siya sa kakayahan para mabuhay. Sa kanyang pagkataranta, nagkaroon siya ng ilusyon ng isang pangitain ni Mr. Krabs. Ang aparisyon ay nag-a-advise sa kanya na itanong ang tamang tanong, hinihimok siyang mag-isip ng eksakto tulad ng kanyang sakim na boss. Nagpa siya si SpongeBob na ang pag-channel kay Mr. Krabs ang kanilang tanging pag-asa, kaya't siya at si Patrick ay nagsimulang mag-chant tungkol sa pagiging magaspang na mga pirata. Sila ay gumulong sa mga nakakasuklam na hadlang na may nakakagulat na tibay, sa huli ay ligtas na nakarating upang ipagdiwang ang pagdaan sa unang hamon. Pipinapanood ni na Barb at ng Dutchman ang dalawa mula sa itaas, sa huli ay inamin na ang hangal na espongha ay maaring siyang napili. Gayunpaman, napansin ni Barb ang problema sa kanyang cellphone at binaliwala ng Dutchman ang banta ng pagdating ni Krabs. Sa kailaliman ng ilalim ng mundo, naririnig ni na Krabs at Squidward ang kakaibang mga himig na lumalabas na mga sirena na umaakit sa kanila sa isang bitag. Hinablot ng mga halimaw na nilalang si Squidward mula sa daan, kaya't nagmamadaling naghalungkat si Krabs sa kanyang mga gamit para sa isang sandata, at sa huli ay naglunsad ng pag-atake upang palayain ang kanyang inis na empleyado. Nagmamadali silang sumulong, natatakot na pakahuli na sila. Samantala, nag-toast si SpongeBob sa kanyang bagong pagkakakilanlan bilang isang malaking tao. Ngunit nagrereklamo si Barb na pinapabagal lang ni Patrick ang operasyon. Nakialam ang Dutchman upang manipulahin ang kanyang recruit, iginiit na ang isang tunay na swashbuckler ay dapat iwanan ang mga batang gawe. Hinikayat niya si SpongeBob na iwanan ang kanyang mga seahorsing na paraan, matagumpay na naglalagay ng lamat sa pagitan ng magkaibigan. Si Patrick, na hindi namamalayan, ay nagsisilbing tagapagbalita para sa susunod na nakamamatay na yugto. Binabanggit ang mga nakakatakot na nilalang na maaaring nagtatago sa unahan. Si SpongeBob ay humakbang sa mapanganib na landas na may matinding determinasyon, hindi pinapansin ang kanyang takot upang lubos na magtuon sa misyon. Iniiwasan niya ang mga panganib sa kapaligiran na may bagong liksi, dumudulas sa gitna ng kaguluhan habang si Patrick ay pumapalakpak mula sa gilid. Sa wakas, narating niya ang dulo upang makuha ang isang maswerteng break. Pinag-aralan ni SpongeBob ang eskrima upang patunayan ang kanyang halaga kay Ginoong Krabs, ngunit nagambala ang kanyang konsentrasyon nang dumating si Patrick na may dalang bubble wand. Ayaw man ni SpongeBob, sinabi niya sa kanyang matalik na kaibigan na hindi na sila pwedeng maglaro, na nagdulot kay Patrick na malungkot at sabihing ulan lang ito. Samantala, itinutulak ng rescue team ang kanilang sirang sasakyan hanggang sa huminto ito ng tuluyan, na nagpilit kay Krabs na aminin ang kanyang mga pagsisisi. Desperado para sa pagkukumpuni, napansin ng grupo ang isang superstore na malapit lang. Hinahanap nila ang mga walang laman na pasilyo para sa langis, ngunit ang natagpuan lamang ay mga kahinahinalang labi. Biglang, nagpakita ang tindahan bilang isang bitag na itinakda ng isang halimaw at papalapit na ang mandaragit sa takot na tauhan. Hinablot ni Sandy ang langis habang kumakagat ang panga ng nilalang. Sa malayo, tinanong ni Patrick si Barb kung paano haharapin ang pagtanggi ng kaibigan, habang inihahanda ng Dutchman si SpongeBob para sa huling hamon. Sinimulan nila ang huling yugto na may mataas na enerhiya at bilis, at ipinakita ni SpongeBob ang tibay na kailangan para makapasa sa nakakatakot na pagsubok. Ang pirata ay ginagabayan siya patungo sa altar upang hipan ang hornpipe, kung saan inamin ni SpongeBob na ang kanyang pinakahuling layunin ay simpleng sumakay sa roller coaster. Ang Dutchman, ibinahagi niya ang kanyang pangarap sa Santa Monica, ngunit biglang sumingit si Krabs. Agad na sinuri ng alimango ang kanyang empleyado para sa anumang gasgas o pasa. Pumasok si Ginoong Krabs at ang rescue team para makialam, na nagpilit sa alimango na sa wakas ay ipagtapat ang kanyang kahiyahiyang lihim kay SpongeBob. Inamin niya na habang ginugol niya ang kanyang kabataan sa dagat, hindi siya kailanman naging kapitan kundi isang mababang rango na fry cook lamang. Ipinaliwanag niya na inakit siya ng Dutchman gamit ang mga walang laman na pangako taon na ang nakalipas, ngunit tumakas siya mula sa ilalim ng mundo sa takot bago matapos ang ritual. Naiiyak si Krabs. Inamin niyang nagsinungaling siya para itago ang sarili niyang duwag. Ngunit binabaluktot ito ng Dutchman para sabihing naiinggit si Krabs. Hinahamon niya ang inosenteng espongha na patunayan na siya ay isang alamat, at lumapit si SpongeBob sa pedestal upang patunayan ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Sumigaw si Krabs na huminto siya bago maging huli ang lahat. Sabay talon pasulong para ilayo ang bata sa panganib. Gayunpaman, hinipan ng tambuli at sumiklab ang mahiwagang liwanag na nagbigay daan sa Dutchman, na magsaya na sa wakas ay nabayaran na ang kanyang utang. Kinukutya niya ang sponge dahil naloko ito sa halatang panlilinlang, at isang mala-espiritong buntot ang pumalit sa mga binti ni SpongeBob habang tumatama ang sumpa. Si Krabs ay tinamaan din ng mahika, nagiging espiritu rin siya, at tumatawa ang kontrabida, sinasabing nakatali na sila ngayon sa barko. Ipinaliwanag ng multo na makakaalis lang sila kung makakapaloko ng iba, kaya masaya niyang iniiwan sila para tamasahin ang kanyang matagal ng inaasam na kalayaan. Humihingi ng tawad si Krabs. Napagtanto niyang ang kanyang mga kasinungalingan ang naghatol sa kanila na manatiling mga multo, at sila'y lumulutang sa kawalan ng pag-asa, natatakot na sila'y nakulong magpakailanman. Bumigay si SpongeBob, humihingi ng tawad sa alaala ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ngunit lumapit si Barb na may hawak na maalikabok na libro ng mga patakaran. Binasa niya ang isang komplikadong probisyon tungkol sa pagwawasto ng mga sumpa sa pamamagitan ng demolisyon, na nagsisiwalat na maaari nilang pawalang bisa ang sumpa sa pamamagitan ng pagbasag ng sungay. Gayunpaman, kailangan nilang sirain ang bagay bago lumubog ang araw ngayon, kaya't nagalok si Patrick ng huling salita ng paghikayat sa grupo na nagudyok sa koponan na ipadala ang sinumpang dalawa sa ibabaw.
Ang grupo ay nagchat-chant ng may ritmo upang basagin ang sinaunang sumpa at sila ay umahon sa ibabaw ng karagatan upang hanapin ang pirata. At ang Flying Dutchman ay nagpakita sa dalampasigan, sabik na magparty, at idineklara ang Santa Monica bilang kanyang bagong paraiso habang hindi pinapansin ang kanilang mga pakiusap. Hinihingi ni SpongeBob ang hornpipe, ngunit tumanggi ang multo na ibigay ito. At tumakas ang pirata patungo sa amusement park para makatakas, at dinala niya ang mahiwagang artifact sa isang nakakatakot na roller coaster. At kaya makalipas ang 30 minuto, sa wakas ay sumakay ang mga bayani at nagsimula ang mabilis na habulan habang umaakyat ang mga coaster car. Kaya singoy si SpongeBob ay natataranta, takot sa matarik na pagbaba ng mekanikal na halimaw. Hinimok siya ni Krabs na magpakatatag at kunin ang bagay, ipinaliwanag na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging matalino at napagtanto ni SpongeBob na ang kanyang talento sa paghihip ng bula ang kanyang pinakamalakas na sandata habang si Krabs ay nakabitin ng delikado mula sa kotse upang harangin ang multo at gumaganti ang Dutchman sa pamamagitan ng paghahagis ng pagkain sa kanilang mga humahabol. At tumayo si SpongeBob, idineklara na handa na siyang lumaban at nagpakawala siya ng sunod-sunod na mga bula upang lituhin ang multo. At tumawa ang multo, hindi na impress sa mga walang kwentang bula. Gayunpaman nagsisimulang mag-enjoy si SpongeBob sa kilig ng biyahe at kahit na naniniwala ang pirata na siya ay nanalo sa paglubog ng araw, ngunit isang ligaw na bula ang nakialam sa kanyang sandali ng tagumpay at pagkatapos ay nawala niya ang hornpipe sa gitna ng kanyang maagang pagdiriwang. Ang sumpa ay nag-activate na nagiging isang walang pinsalang tao ang Dutchman at sakto namang dumating si Barb para kunin ang dati niyang kapitan para parusahan. Pagkatapos, iniharap ni Krabs kay SpongeBob ang isang opisyal na gantimpala ng katapangan, ngunit pinunit ni SpongeBob ang sertipiko para ibahagi ang kredito kay Patrick. Gayunpaman, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay sa isang malaking malagkit na group hug habang si Squidward ay nananatiling nakulong sa isang bula, lubusang nakalimutan.